Sa bayan ng Aurora, may isang makapal na gubat na tinatawag na Sitio Mapalad. Sa gitna ng kagubatan ay nakatayo ang isang napakalaking puno ng balete. Napapaligiran ito ng mga matataas na damo at tila palaging malamig ang paligid, kahit tirik ang araw. Sabi ng matatanda, ang punong ito ay tirahan ng mga engkanto at mahigpit ang bilin na huwag gambalain ang lugar o magdala ng ingay. Ngunit hindi naniniwala si Nico, isang binatang mahilig maglakbay sa gubat. Sa kabila ng mga babala ng kanyang lola, pinili niyang pasukin ang gubat kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang dami nilang kwento tungkol dito, pero wala namang pruweba. Sabi ni Nico, habang binabaybay nila ang makitid na daan papunta sa balete. Nang makita nila ang puno, napahanga sila sa laki nito. Ang mga ugat nito ay parang mga higanteng ahas na bumabalot sa lupa, at ang mga sanga nito ay animoy umaabot sa langit. Ang ganda rito, walang engkanto, biro ng isa niyang kaibigan. Pagkatapos noon, nagpasya silang maginuman sa lilim ng balete. May isa pa nga sa kanila ang umakyat sa puno para kumuha ng litrato. Habang nagkakasiyahan sila, napansin ni Nico na tila may mga mata na nagmamasid mula sa paligid. Hindi niya ito pinansin. Iniisip na baka hayop lamang. Ngunit ng gabing iyon, nagsimula ang bangungot. Habang natutulog sa kanilang kubo sa gubat, nagising si Nico sa malamig na simoy ng hangin. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang babae na nakatayo sa dulo ng kanyang higaan. Ang babae ay may mahabang buhok, maputing balat na parang sinag ng buwan at nakasuot ng puting bestida. Sa una, inakala niyang ito ay tao, ngunit nang mapansin niya ang mga mata nito na tila walang itim, napagtanto niyang ito'y engkanto. "Bakit mo kami ginambala?" Malamig na tanong ng babae. Hindi makapagsalita si Nico at bigla siyang nakaramdam ng bigat sa kanyang katawan. Hindi siya makagalaw kahit anong pilit niya. Ang tanging naririnig niya ay ang malamig na bulong ng babae, "Ibabalik mo ang aming kapayapaan." Kinabukasan, napansin ng mga kaibigan ni Nico na tila wala ito sa sarili. Ang dating masigla at maingay na binata ay naging tahimik at tulala. Kapag tinatanong siya, nakatingin lang siya sa malayo, animoy may nakikita siyang ibang mundo. Nagpasya ang grupo na umuwi mula sa gubat, ngunit habang binabaybay nila ang daan pauwi, unti-unting lumala ang kalagayan ni Nico. Parang naririnig nila siyang may kausap, ngunit walang tao sa paligid. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, biglang huminto si Nico at tumingin pabalik sa direksyon ng balete. "Kailangan kong bumalik," sabi niya. Hinatak siya ng mga kaibigan niya, ngunit parang nawalan ito ng ulirat. Sa huli, dinala nila si Nico sa albularyo ng baryo upang humingi ng tulong. Naalibadbaran siya ng engkanto, sabi ng matandang manggagamot. Nilabag niyo ang tirahan nila. Hindi sila basta nagpapatawad. Ginawa ng albularyo ang lahat ng ritual. Nagdasal, nagsunog ng insenso, at nag-alay ng manok bilang kapalit sa galit ng engkanto. Ngunit hindi pa rin bumalik sa normal si Nico. Sa huli, sinabi ng albularyo na kailangan nilang bumalik sa balete at humingi ng tawad ng personal. Kinagabihan, nagpunta sila sa gubat. Nagdala sila ng alay, mga prutas, puting bulaklak at alak. Habang lumalapit sa puno, naramdaman nilang parang mabigat ang hangin. Isa-isa nilang inilapag ang mga alay sa paanan ng balete. Sinabi ng albularyo ang dasal ng paghingi ng tawad. Habang nagaganap ang ritual, biglang bumagsak si Nico sa lupa. Napasigaw ang kanyang mga kaibigan, ngunit pinigilan sila ng albularyo. "Hayaan niyo siyang kausapin nila," sabi nito. Maya-maya, bumangon si Nico. Nang tumingin siya sa paligid, tila bumalik na siya sa sarili. Ngunit bago sila tuluyang umalis,
Narinig nila ang isang malamig na tinig na dumaan sa hangin. Huwag na huwag kayong babalik. Simula noon, hindi na muling bumalik si Nico at ang kanyang mga kaibigan sa gubat. Ang balete ay nanatiling nakatayo, tahimik at misteryoso, na parang nagmamasid sa sinumang magtatangkang gumambala. Natutunan nilang respetuhin ang lugar at ang mga nilalang na nakatira roon kahit hindi nila lubos na maintindihan ang kanilang mundo.